Hello, hello, Taurus Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo at hindi beten na monthly reading for October 2025. Naku, ang bilis ng panahon. Magkapasko na. So ano naghihintay sa inyong yung buwan na ito bago tayo tumungo sa Pasko? So, Taurus, kunin nyo lang po yung mga ka-resonate kayo ha and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon para po sa ibang Taurus yan. Okay, so kailangan po talagang bukas ang isip at puso mo today para makuha mo yung akmang-akmang messages para sa'yo. Okay? So Taurus, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Malaking bagay po yan, super para sa akin every time po na meron tayong free reading for Taurus. So sa mga hindi po nag-i-skip ng ads dyan, maraming salamat po. Binubuhay niyo po ang ating channel. Thank you, thank you, thank you. So, ano naghihintay sa inyo ngayong buong Oktubre 2025? Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have, wow, the Eight of Cups. Beautiful. In the area of what you want, you have the King of Swords. Lovely. In the area of what you need, you have the High Priestess. Beautiful. In the area of what's affecting in current energy, you have the Knight of Wands. Beautiful. In the area of your near future, you have the Five of Cups. Magaganda to ha. Huwag mo katakutan. Maganda yan. In the area of your challenge for the month, meron kang Ace of Wands. Wow, napakaganda for you. In the area of your fortune, wow, Queen of Pentacles. Fortune, fortune, fortune. Ganda, ang ganda-ganda nito. Very, very beautiful. In the area of your divine messages, meron kang the Chariot card. Lovely. At ang outcome mo for the month, bago tayo tumulay ng Nobyembre, eto yan. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end of our reading. But first, ano muna lingering energy in your background? You have the Temperance card. Okay, Temperance card's all about you working on things na hindi minamadali. Ngayong buwan na ito, parang tinatawag ka ng spirit guides mo to really cultivate the time, to really think things through, maging pasensyoso, maging maunawain, especially po sa inyong mga relasyon. Ang ngayong pong Oktubre, on October 22, yung ating araw ay papasok sa inyong partnership sector. May mga different houses kasi yung inyong astrological life at inyong planetary alignment. Ano po, Taurus. So, ano mangyayari sa mga dates na yan? Pagpasok ng araw sa inyong partnership sector. Kayo po ay hinihingaan ng inyong planetary alignment to boost your courage and confront relationship issues. Kung meron po kayong mga issues sa iba't ibang tao sa buhay mo, pwedeng kapatid, kamag-anak, lover mo, magulang mo, katrabaho mo, kaibigan mo, no? Any relationship na tutugma sa inyo. Sabi ng spirit guides mo, panahon na to para harapin. Para i-confront kung ano man yung mga issue. Work on it. Yun po ang sinasabi ng Temperance card. Parang wag iwasan, wag layuan, komprontahin para matapos agad. Komprontahin. No? Sabi rin po, yung Neptune ay mag-move to Pisces on this time. So, some your friends might be unreliable o hindi mapagkakatiwalaan o parang merong gap, merong issue. Kaya ikaw kailangan i-work mo daw yan. Maging pasensyoso ka, maging bukas palad ka, balansehin mo yung mga bagay-bagay this month. And also, cultivate the relationship. Kung talagang mahal mo yan, kung talagang importante sa'yo yan, alam kong gagawin mo yung makakaya mo para buuin kung ano man yung mga dapat buuin. And you are the type of person na hindi mo hahayaan na mawala lang o mag-slip away. You're really, really on this moment of movement, kumbaga. At nakita ko rin dito na protektado ka ni Archangel Michael here, giving you their full support. Nakita ko rin dito manifestations. Kung meron kami na manifest, malapit na sa kamay mo yan. Kaya kayo po ay sinasabihan ng spirits mo na continue working ha. Wag kang bibitaw, wag kang mawawala ng pag-asa. Because your patience ay magdudulot sa'yo ng magandang reward. Okay? At your center, your core energy, you have the Eight of Cups. Convertin nyo po ay 8 o special number o kaya number sa address. This is a confirmation that this message is for you. Eight of Cups. Eight of Cups all about you. Parang gusto mo nang umalis o meron kang gustong bitawan o gusto mo munang lumayo para makapag-isip. Parang yun yung tanging paraan mo para makapag-reassess o makapag-isip ng tama. Kasi parang may mga bagay na parang ayaw mo nang tanggapin or you want to move on na, no? To make sure na yung mga bagay umaandar. May mga bagay ka rin na parang gustong gawin na ito mga nakaraang araw parang sabi mo hindi na ako ganun kasigasig o
wala na yung amor mo, kumbaga, parang ganyan. So, ngayon parang gusto mong hanapin yung iyong buong kaligayahan. We have eclipse here as a symbol, yung araw at buwan na magkasama. Dumaan po tayo sa eclipse nitong September. September 7, nagkaroon tayo ng lunar eclipse in the sign of Pisces. And then, on September 21, nagkaroon tayo ng solar eclipse naman in the sign of Virgo. Ano ibig sabihin yan sa'yo? Parang nabasag yung mga maling paniniwala, nabasag yung mga akala mo totoo magpapaligaya sa'yo, akala mo yung isang bagay na ito ay gano'n kahalaga. Pero ngayon, after eclipse, doon naging malinaw para sa'yo, Taurus, yung mga bagay na gusto mo nang bitawan. Especially po, nakita ko talaga dito, new opportunity na magiging gabay mo at magiging busy ka talaga this time. Meron kang yayakapin na bago, meron kang iiwanan eh. Especially po on October 21, meron kang opportunity. This is really a favorable time for you to pursue new job opportunity, new position, or bagong project. Kaya talagang alam ko, pupuntahan mo yun, gagawin mo yun, pipiliin mo yun. Kasi nga po, sa inyong career, you're gonna be very, very busy. A productive time para sa trabaho mo, successfully ka makikipag-negotiate with someone or ma-motivate mo yung kagrupo mo to do something, no? Kaya talaga here nakita ko yung kayod mo eh. Kaya ready kang bumitaw sa kung ano man na alam mong hindi na para sa'yo, na alam mong, sabi ko nga kanina, wala na doon yung amor mo, wala na doon yung gana mo, no? Parang ready ka talaga to leave that and find your ninth cup. Kasi 8 to eh. 8 of Cups ang kasunod nito, 9 of Cups. Hinahanap mo yung pang-siyam na cup. At ano yung pang-siyam na yun? Yung pang-siyam yun yung fulfillment, happiness, contentment, satisfaction. Yun ang hinahanap mo ngayon. At kung yan po ay relasyon, o kung yan po ay trabaho o goal, kitang-kita ko yung uhaw sa'yo. Na parang ayoko na dito, pagod na ako. Pero willing ka naman magtrabaho eh. Willing ka magsipag, willing kang gawin yung nararapat na gawin para lamang umasensa o mabante. Sa ma-view, narinig ko ready ka na. Parang ready ka na talaga. The Eight of Cups is being clarified by the Hermit card. Hermit card is all about you inner knowing. Reflection. Especially po magsisimula itong mga reflection mo na to, siguro mga October 6. Kasi ito yung mga time of talagang full moon. Full moon sa sign mo on October 6. Diyan yung mga pagkakataon na magbibigay sa'yo ng clarity para makita yung mga boundaries and also yung mga issues mo sa relationship. Kung may mga bagay kang hindi nagugustuhan, may mga bagay ka parang feeling mo unfair, or you feel like you're being left out or abandoned by someone, kaya parang now you are trying to find the truth. Hanapin mo, ano ba yung gusto ko? Ano ba yung pangarap ko? Nagre-reflect ka eh. Parang tumatanaw ka sa past na parang sabi mo, ano na ba yung nangyari sa amin? Ano na yung nangyari sa akin? Ano na yung gusto ko pa? Ano na yung ayaw ko pala? At ano yung totoo kong gusto kong kunin? Parang ganyan. So, may pagkalinaw sa isip mo at handa mong hanapin yan. Ito yung mga panahon na parang me time. Me time mo to na parang gusto mo ako naman, ako muna, yung kaligayahan ko naman, pera ko naman, kinabukasan ko naman, yun ang hinahanap mo ngayon. At nakita ko yung answers makukuha mo. Manalig ka lang sa sarili mo na kaya mo siyang hanapin at kaya mo siyang tumbukin. And huwag ka mapapagod ha kung hahanapin mo yan. Huwag ka mag-shortcut. Habaan mo pasensya mo because this will be the start of a long journey for all of you Taurus. Kaya ngayon kailangan mo i-harness yung tapang, yung confidence para maituloy ito. In the area of what you want, you have the King of Swords. King of Swords is a card of talagang tapang, no? Tapang, gawin, abutin, sagutin. Kayo po ay tinatawag ng yung spirit guides to work smart to achieve your target. Okay? Hindi pwedeng emosyon ang pinapairal mo sa pag-abot ng pangarap mo, lalo't higit ngayong buwan na ito. I don't know why yun yung tawag sa iyo eh. Talino. Kailangan maging matalino ka daw. Kailangan maging magaling ka sa pagkasalita mo, especially po ngayong buwan na ito, your communication will be your power. Okay, lalo po pagdating sa inyong kaperahan. Your communication and courage are keys for financial goals. So, meron daw kayong mga ancestral na mga property o mga ari-arian na matagal nakabinben o gustong ibenta o gustong ipamana o gustong paghati-hatian. Panahon na daw para pagmiting-mitingan yan at pag-usapan. Narinig ko dito na bantayan mo ang dila mo, Taurus. Kailangan
Okay ang sasabihin mo, okay ang plano mo, baka ma-misinterpret ka. Kaya importante dito ang strategy in your part. Kasi baka magkaroon kayo ng mga disagreement with a family member, with a kapatid, with a kamag-anak, especially on October 11 onwards, si planet Venus ay mag-opposite siya sa planetang Saturn. So anong epekto niyan sa inyo? Maging matalino ka daw pagdating sa mga disagreements, sa mga hindi pagkakaunawaan. Kasi nakita ko talaga dito napakatapang mo eh. Parang gusto mo aksyonan, gusto mo maging prangka, gusto mong maging tapat, maging tactful, gusto mong sabihin yung gusto mong sabihin, pero baka makagawa yan ng hindi pagkakaunawaan. Kaya maging mindful ka ha, ingatan ang dila mo, Taurus. Make sure na papakiramdaman mo yung kwarto, read the room, para alam mo yung gagawin mo at hindi ka gumawa ng mga komplikasyon. Halimbawa, kung meron kang gagawin this time. Pero kitang-kita ko dito na kung ano man yung plano mo, balak mo siyang panindigan. Parang balak mo ilaan lahat ng effort mo dyan. At parang, I don't know why, kanino ko pa nakikita yung siguradong sigurado ka na. Parang you are really, really so sure of what you want to do. Parang walang dalawang isip eh. Parang walang alinlangan eh. And you want to make this happen. Nakita ko yan for you. King of Swords being clarified by the Seven of Pentacles. Yes, kasi kating-kati ka na makuha yung outcome. Tira mo to Seven of Pentacles, nagbubunga na. Kung ano man yung hinihintay, kinecreate, binubuo. Nakita mo nandiyan eh, malapit na, kaya talagang gusto mong tumutok dyan eh. Gusto mong magpaka-busy, gusto mong ilaan ng lahat, gusto mo tama lahat ng aksyon. Parang punong abala ka. You're like CEO of a company. Parang ikaw yung pinaka-mind, ikaw yung decision maker. Siguro po kayo ay breadwinner, ikaw yung solo parent or main provider ng pamilya. Kaya lahat alam mo dapat ikaw, sa'yo nagsisimula yung desisyon at yung magandang aksyon. Some of you, parang sinasabi mo sa sarili mo, dapat meron akong magandang reputasyon, dapat maging good role model ako, ayoko masira yung pangalan ko, parang ganyan. Kasi meron kang hinihintay na magbunga. At kapag nagbunga ito, alam mong aanihin mo yan. So, sabi nga ng spirits mo, today, your communication and your courage will be your power. Kaya galingan mo, okay? Para tong hinihintay mong tumubo ay talagang tumubo in your life. In the area of what you need, you have the High Priestess. High Priestess is all about you trusting yourself. Marami po sa inyo sinasabihan ng spirits mo na magkaroon ka talaga ng tapang. Pag alam mong may napapansin ka, halimbawa sa pamilya, sa mga kapatid mo, sa magulang mo, halimbawa sa mga anak mo, pag narinig mo parang may something dito parang kailangan ko na siyang kausapin. Parang may nararamdaman akong parang balisa, ganyan. So, kausapin mo. Especially po pagdating sa inyong mga relasyon, pagdating po sa inyong mga partnership, ngayong buwan pong ito, kayo ay tinatawag ng spirit guides mo to really find the right solution or the right way to confront someone. Especially with the Temperance card, dahan-dahan lang, hinay-hinay ka lang. Huwag mo daw bibiglain. Halimbawa, kailangan mo kausapin si kapatid mo, kailangan mo kausapin yung magulang mo kasi may issue sa pera, halimbawa, o may issue sa negosyo o sa ginagawa nila, o meron kang nakikitang mali. Dapat daw dahan-dahanin mo because you need to protect the relationship. Sabi ko nga sa inyo dito, Temperance card's all about harmony, kapayapaan, magandang ugnayan, magandang relasyon. So kung meron kang mga issue, especially po on relationship, on October 22, yung ating araw ipapasok po sa partnership sector mo. So ano ibig sabihin yan? Maari mag-boost yan ng katapangan in your part para ma-confront mo na yung mga issues mo sa relationship mo. No? So kung meron kang mga nakikitang parang, teka, dapat ba ito yung pag-usapan to? Pero ito mga nakaraang buwan, nakaraang linggo, pero kapasensyahan mo lang, ini-ignore mo lang, iniiwasan mo, panahon na para i-confront yan. Alam mo, mararamdaman mo yan kung time na ba para mag-usap. Especially po makakatulong din sa inyo ang planet Neptune, papasok naman siya kay Pisces, yan yung magdudulot sa iyo ng kalinawan about some of your friends, some of your colleagues, some of your workmates. Sa parang may issue ba sa kanya? Parang hindi ko siya mapagkakatiwalaan. Parang may nangyayari. So, i-address mo yung issue na yan para hindi lumaki. Okay? Nakita ko na may mga friends ka doon na parang hindi mapagkakatiwalaan. At kaya nararamdaman mo yan Kaya nakikita ko dito with the High Priestess pagbaba sa Five of Cups, masakit. Parang feeling mo you're so disappointed by them. And you want to leave or you want to walk out or you want to makahinga at lumayo sa kanila, magkaroon ng gap or space. Pakinggan mo ang sarili mo para dumating yung mga pagbabago sa life na dapat mong makuha this time. Ganoon din po sa partnership, kung naramdaman mo kung
medyo may issue because Mercury is actually entering your intimacy sector. Yun tungkol sa inyong lovey-dovey, sa inyong mga mahal, sa mga pag-ibig mo, sa iyong partner. Kailangan daw communication. Okay, pag-usapan. Lahat naman daan sa pag-uusap, di ba? Kaya nga po sinasabi sa inyo, relax lang. Para ma-communicate mo siya at magkaroon ka ng effectively and maayos mo yung challenging mong times with your partner. Nakadaan yan sa usap. Hindi mo kailangan magbunganga, hindi mo kailangan sumigaw. Kung mahal nyo isa't isa, pag-uusapan nyo na matino yan. Hindi kayo magpapataasan ng ego, hindi kayo magpapataasan ng ere. Okay, Taurus, napakalinaw niyan ha. Ngayon, pakiramdaman mong intuition mo. Alam mo kung ano yung mga dapat natutukan, ano yung dapat i-address, ano yung mga issue sa paligid mo na dapat ng upuan para once and for all tapos na. Okay? The High Priestess, the Eight of Swords, yes. Feeling mo nakakulong ka this time, ano? Parang gusto mong gumalaw, gusto mong abutin, pero lagi may takot, may kaba. Sabi ng spirits mo, nag-overthink ka. O kaya in-overanalyze mo. Meron ka pang ibang paraan. Kaya manalig ka sa skills mo. The High Priestess is all about you having, parang sky is the limit. Napakalaki ng potential mo, napakalaki ng kakayanan mo, pero parang pinipigil mo ang sarili mo to achieve. Kasi nga, marami kang duda, feeling mo hindi mo kaya, feeling mo hindi ka magaling, feeling mo mag-fail ka kaagad. So, pinapangunahan mo kasi ng takot. Kung aalisin mo tong takot na to, mga duda, pangamba, lilinaw ang isip mo at mahahanap mo yung tamang landas or tamang gagawin. On the clock, I have 2:22, 2 o'clock ng hapon, 2:22, meaning 2:22, you're aligned, okay? Aligned na aligned ka sa buhay mo. Kaya, sabi dito, talikuran na yung takot mo kasi parang pinapangalagaan ka this time eh. Parang kung ano man yung iwanan mo at pupuntahan mo, yun ang destined path mo. Kaya believe in your intuition, okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Knight of Wands. Knight of Wands, gusto mong habulin yung good news na dumating. Nakita ko rito, may good news. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, baka magkaroon ka ng opportunity somewhere else. Talagang favorable time ito to pursue a new job offer, a new job opportunities, bagong posisyon o totally bagong trabaho or bagong proyekto at nagpapa-excite to sa'yo. Parang, yes, may dumating kung ano yung hinahanap mo na parang naligaw ka for a very long time na parang, bakit ba ako nandito? Biglang boom, may dumating na bago, nagbibigay sa'yo ng lakas ng loob na umalis sa dati mo ginagalawan na parang feeling mo stuck ka o parang feeling mo wala ka ng growth. Eto, may darating na bago. At nakita ko, i-grab mo ito. Nakita ko na magbibigay ito ng bagong buhay sa'yo, bagong sigla, bagong gana. Sabi mo, sige, kunin natin yan. Sige, abutin natin yan, akin yan. So, nakita mo bigla yung promise. Parang very, very promising ito. A promising good future para sa'yo. With the Queen of Pentacles in your fortune, talagang sinasabi niya, huy, pera to pera. Parang talagang dito na magsisimula yung paglago ng mga bagay sa buhay mo. Maaring lumago ang iyong kaperahan, lumago ang iyong negosyo, lumago ang iyong ipon. So, may magaganap, may movement. At mag-uugat yan sa tiyaga mo, ha? Huwag mo tong, kung ano man po tong bago mong gagawin, Taurus, this week. Pwedeng bagong negosyo, baka mamaya balak mo magtayo ng barbecuean sa harap ng bahay mo kasi sabi mo, time na for me to have a new income. Sa isip mo, ay, magaling ako mag-barbecue tuwing may reunion or tuwing may outing, try ko nga magbenta sa harapan ng bahay namin. So, na-excite ka. Parang ganun. So, a new exciting time will come to you. Talaga magiging adventurous ka ngayon at susubukan mo. Sabi mo, subok lang natin, try lang. Parang ang ganda eh, parang kaya ko eh. So, kung mayroong excitement in your heart to do something, eto na yun. Makakaalis ka na sa stuck mo at mahahanap mo talaga yung para sa'yo. Kaya ngayon, paalala ko sa'yo ha, Taurus, paalala. Pasensya at talagang hard work para magbunga itong bago mong gagawin. Okay? Especially here, with the Knight of Wands. Yung gagawin mo ngayon, natatanggapin mong bagong blessing, kailangan matalino ka, work smart, play smart, be vigilant, be tactical, para magbunga. Okay? Napakaganda for you. The Knight of Wands, the Six of Cups. Yes, Six of Cups all about you moving outside of something na ayaw mo nang gawin. Parang ito yung card of nostalgia. Parang gusto mo na lumayo o magsimula ulit sa mga bagay na kakaiba mula sa mga bagay na ginawa mo before.
Nakita ko rin dito na parang sabi mo gusto ko na huminga, gusto ko na ng bagong environment, gusto ko na ng mga bagong gagawin. Kaya parang nakita ko talaga dito magsimulang umikot ang kapalaran mo. Kasi nagsimula ka eh, ready ka na to live eh, ready ka na to take a chance eh. At nagsimula din yan sa mga tanong mo eh. Sabi mo, hanggang dito na lang ba ako? Habang buhay ba ako dito? Paulit-ulit na lang ba? So you're questioning na your life and you want to change it, you want to elevate, you want to be better, to be bigger, to be bolder. Kaya ngayon ready ka na hanapin yun, puntahan yun. And here, nakita ko talaga na the universe is gifting you. May binibigay sa yung regalo sa universe na magpapadetour o magpapaturn around sa buhay mo. Na akala mo, sukong-suko ka na, akala mo wala nang pagbangon to, pero biglang boom, may regalo sa iyo sa universe, good news, magpapaikot ng buhay mo at ito na yung pagbabago. Nakita ko talaga parang biglang liko ka, biglang kaliwa ka, wala to sa plano mo, wala to sa idea mo, pero biglang may dumating na bagong bagay na labis-labis mong ikakatuwa. In your near future, eto ka with the Five of Cups. Totally in the near future, matatanggap mo na sa sarili mo kung ano yung mga bagay na dapat nang i-let go. Kung ano yung mga bagay na for a very long time pinanghawakan mo sa puso mo. Relasyon man yan, pag-ibig man yan, trabaho man yan, o mga pangarap no na matagal mong pinilahan, matagal mong inasikaso, akala mo before iyo yon, pero na-realize mo, ay hindi pala para sa akin, kaya ako umalis ngayon. At hinanap mo talaga yung magbibigay sa'yo ng fulfillment. And here you are, accepting what's new. Ina-accept mo yung mga bagong papasok sa buhay mo, mga bagong bagay na magdudulot sa'yo ng magandang kinabukasan. And on October 6 po, magsisimula na yung moment sa'yo ng me time. Me time. Parang panahon ko. Time to reflect. Parang ganyan. Iisipin mo yung sarili mo, yung makakabuti para sa'yo, makakabuti para sa kinabukasan mo, no? Ito yung mga panahon na mag-full moon. Okay? On October 6, mag-full moon yan. So, magkakaroon ka talaga ng clarity pagdating sa mga boundaries mo, sa mga bagay na ayaw mo, sa mga bagay na puputulin mo na sa life mo. And also, haharapin mo na yung mga issues pagdating sa relasyon. Parang sabi mo, time na for me to leave something. Halimbawa, iiwanan mo na yung kaibigan, iiwanan mo na yung dating mong boss, iiwanan mo na yung dating mong pangarap. Panahon na para tumayo ka at harapin yung current energy mo and then yung future. Nakita ko very promising future. Kaya huwag kang malulungkot ha. Kung medyo may iwanan ka ngayon, may bibitawan ka, kasi may darating pa. May darating pa ng mga bago na mas malaki, mas higit. Kaya huwag na huwag ka manghihinayang. Talagang may turn around ka. Nire-redirect ka ni God sa ibang bagay kung saan doon ka talaga totoong magiging maligaya. Okay? The Five of Cups, Nine of Pentacles. Yes, patungo ka sa landas kung saan ikaw yung makakatayo na mag-isa. May sarili kang pera, may sarili kang ipon, may sarili kang pagkakaabalahan na hindi mo na kailangan pang umasa sa ibang tao. Nakita ko nang galing ka sa pagkalugmok. Nag-regret ka, marami kang mga panghihinayang, marami kang mga rejections or disappointment, and you feel like you're left alone. Feeling mo parang inabandona ka na parang pinabayaan kang gawin lahat to mag-isa. Pero, dahil sa langyaring yon, tumibay ka. At nung tumibay ka, nabuksan yung isip mo sa future, sa mga posibilidad pang pwede mo yakapin. At eto ka, winning in life. Winning in life. Meron ka sarili mong ipon, some of you makakabili ng sariling bahay, sariling pagkakakitaan, meron ka sarili mong negosyo, kaya mong tumayo mag-isa. At hindi mo na kailangan pang balikan yung mga taong naging dahilan ng pagkalugmok mo before. Standing up for yourself, being successful on your own, at di ka nababalik sa nakaraan. Your happiness is here, financial independence is here, and financial stability will be yours. Okay? Napaka-empowering nito. Nakita ko talaga na babangon ka na at bubuin ulit yung buhay mo, building your empire, building your life. This is really beautiful for you. In your challenge, unang-una, you have shadow dance. When you move shadows, you discover your rhythm, fluidity, movement, open. Yes, wag na wag kang mananatili sa pagkalugmok mo dyan. Halimbawa, na-lay off ka, natanggal ka, na-reject ka, wag mo hayaang tatagal ng isang buong buwan na nakaupo ka lang dyan. Alam ko masakit, alam ko makadurog puso, pero wag mo hahayaang lamunin ka ng lungkot na yan. Lahi kang kikilos, andar, kilos tayo para makuha natin yung ritmo ng buhay at makabawi tayo agad. Okay? Another message, you have inner balance. What you resist
persists. Yes, kung ano yung pinipigilan mo mangyari, lalo kang pinapahirapan. Kaya nga dito, with the Eight of Cups, talagang aalis kayo, bibitawan mo eh. Kung ano yung mga bagay na nagpapahirap sa'yo, o kumukulong sa'yo, especially pag angat mo, kumukulong sa'yo, o feeling mo nagbibigay sa'yo ng inferiority, o nagpapababa sa pagkatao mo, iwanan mo yan. And find your true purpose, okay? Sabi nga dito, what you resist persist. Kung ano yung pinipigilan mo, lalong kumakatok sa pintuan mo yan. Kaya, what you accept transforms, no? Wholeness, duality. Kailangan makita mo yung balanse ng buhay mo. Hindi pwedeng nagkakasya ka lang sa isa at nakatutok ka dyan. Paano naman yung iba? Make sure na alam mo yung mga bagay na dapat mong pangalagaan at ano yung dapat mong bitawan. Okay? In your challenge, you have the Ace of Wands. Challenge mo ang magsimula ulit ng bago. Nakita ko talaga yung resistance in your part. Parang ayaw mo simulan, ayaw mong gawin. Kung meron ka mga idea, plano, o suggestion, o balak gawin, parang wala kang tapang or confidence na gawin. Parang natatakot ka or either natatakot ka mag-fail, natatakot ka na baka ano kayang pupuntahan ko doon, baka hindi ako magtagumpay, marami kang duda. Marami kang mga kinikim-kim sa sarili mo na takot. Pero napaka-promising ng buhay mo, Taurus. Napaka-promising. Marami kang pwedeng puntahan, pwedeng gawin, pwedeng abutin. Hinaharangan ka lang today ng iyong mga takot. Kailangan mo doon ng motivation eh. Paano kaya yon? Sabi ng spirits mo, alamin mo kung para kanino ka lalaban. Para sa anak ko, para sa magulang ko, para makaipon, o kaya para makabayad sa utang. Marami kang mga dahilan na pwede mong paghugutan para tumapang ka at makuha tong bagong buhay. Nakita ko rin dito na yung mga lumang sistema, bitawan mo na yan. Yung mga lumang plano, bitawan mo na yan. Kasi hindi yan gagana. Ang kailangan mo today, bagong-bagong plano para bagong outcome din na makapasok sa buhay mo. I don't know why nakita ko yung iba parang new house, new job, new territory. Parang mayroon kang ibang pupuntahan eh. At doon magbabagong kapalaran mo, okay? Ace of Wands being clarified by the Ten of Pentacles. Yes, Ten of Pentacles all about lifelong, long-term money. No? Kasaganahan para sa iyo, para sa pamilya mo. Nakita ko rito na work smart to achieve your target. Talaga namang kailangan ng courage at saka confrontation in your part. Meron ka na naiisip eh, sabi mo, ay, parang gusto ko magnegosyo pero wag na lang, hindi ko ata kaya. Pero naiisip mo, kikita ka dun eh, magaling ka dun eh. Pero ang problema talaga natin minsan yung kilos, no? Kasi meron tayong mga gandang plano eh. Meron tayong mga gandang pwedeng gawin eh. Pero ang humihirap, ang pumipigil talaga sa atin yung lakas ng loob natin. Kasi ang ganda sana long term eh. Pangkinabukasan eh. Hindi ka na mag-iisip para sa monthly bills, para sa ipon, para sa retirement. Pero parang ayaw mo simulan tong plano na ito. So, nasa sa'yo, Taurus, ang lakas ng loob. Are you gonna pursue this with courage, with kumpiyansa sa sarili? Minsan alam mo makakaburi din yung makapalang muka eh. Inggit na inggit ako sa mga taong makapalang muka. Kasi kaya nila kahit ano. Wala silang pakialam sa sabihin ng ibang tao, sa kakahinatnan, no? Basta kung ano gusto nila. At yun yung something na dapat mo isipin this time. Dapat laksan ko mukha ko, tapangan ko mukha ko, laksan ko ang loob ko. Kasi long term yung maaabot mo, okay? In your fortune, lumalakas po ang bagyo sa labas. Ingat po kayo, Taurus, ha, sa mga Taurus dyan na medyo masungit na ang panahon sa inyo. Hopefully po ay safe kayo, okay? In your fortune, you have cleansing waters. Yes, ulan. Purification activates vibrant life force. So ngayon, sabi ng spirits mo, go with water. Sa paliligo, sa pool, kung sa po kayo komportable, no? Always take time with water. Makakatulong sa iyo yan para mag-rejuvenate, mag-recharge, mag-meditation. Pag binubuhos mo yung tubig sa ulo mo, pakiramdaman mo na parang dinadala ng tubig lahat ng problema, lahat ng bigat ng dibdib mo, lahat ng negativity. Lagi mong gawin yan araw-araw. Sabi ko sa iyo, paglabas mo ng banyo, laging feeling fresh ka. Hindi lang sa katawan, kundi sa isip at puso din. Okay? Another message, you have unknown territory. You're exactly where you need to be. Yes, sabi ko nga sa inyo, kung ano man yung pupuntahan mo na unknown territory, unknown lugar, okay lang yan. Kasi diyan ka talaga dadali ng kapalaran mo. Diyan ka talaga nakadestined pumunta. Okay? Kaya kung ngayon nag-iisip ka, kaya ko ba doon? Makakapunta ba ako doon na maayos? Makakapag-settle ba ako doon na maayos? Kakayanin mo. Because that is exactly where you need to be. Okay? In the area of your fortune, you have the Queen of Pentacles. Queen of Pentacles all about you nurturing your blessing. Siguro meron sa inyong darating na bagong trabaho, bagong pagkakakitaan, or bagong pera. Sabi ng spirits mo, alagaan mo, nak, alagaan mo. Para lumaki ito, lumago ito, mag-multiply sa life mo. Meron sa inyo parang babayaran na sa utang,
o balak na magtayo ng sarili pagkakakitaan. May ganyan ako nakita. So sabi ng spirits mo, alagaan mabuti ha, tumutok ka dyan, make sure na hindi mo iasa sa iba, ikaw mismo yung hands-on, to make sure na yan ay talaga ay fruitful in your part. Kasi nga, meron ka nang iniwanan before, so ngayon, kailangan itama mo na kung ano man yung bago mong gagawin para yung mga nangyari dati, hindi na ulit maulit, okay? Kaya nga sabi ko sa inyo, work smart, work smart. Kailangan maging matalino ka sa mga blessings na makukuha mo this time para pag inalagaan mo yan, sure ball ang tagumpay in your part, okay? Queen of Pentacles is being clarified by the Eight of Pentacles. Yes, it's all about your work. May asenso, pag-abante, pag-angat, pagdating po sa pinagkatrabahuhan mo. Kaya sabi ng spirits mo, kailangan to ng diligent work in your part, diligent care, diligent love, para bumalik din sa'yo yung magandang bunga, okay? Lakas ng ulan, grabe, ingat po ha. In the area for divine messages, unang-una, you have confidence is your key to success. Wow! Sabi ko nga sa inyo kanina, yung tapang mo at confidence mo para i-execute tong planong to, makakatulong in your part. Kaya nga sabi ko, come on, magtiwala sa sarili, magkaroon ng kumpiyansa iyong iyo yan. Another message you have, a win-win outcome is forecast. Wow! Wow! Talagang waging-wagi ka dito. Waging-wagi ka, kaya wala ka ng panahon para mangamba, wala ka ng panahon para pagudahan ng sarili. Win-win is forecast, especially here, Chariot card. Kapag po lumabas si Chariot card, ito ay garantiya sa'yo na yung bago mong journey na gagawin, magiging successful. Kung pupunta ka doon, babiyahe ka, meron kang bagong journey na gagawin, bagong pinto ang papasukin, talagang kayang-kaya mo to. Nakita ko, ready ka na. The universe is protecting you, guiding you, and aligned ka sa gustong ipagawa sa'yo ng yung higher self. Nakita ko talaga meron ka ng iiwanan. Whether lugar, o dating trabaho, o dating negosyo, o dating pangarap na sabi mo, old self ko na yan, new self na ako. So ngayon, ready ka na talagang tahakin ang bagong landas. Ang payo sa'yo ng yung spirit guides today, Taurus, is to be palaban. Wag urong sulong, wag atras abante. Kapag meron ka ng plano, panindigan mo. Especially here, lumabas po si King of Swords. Panindigan, atakihin, maging palaban, and fight, fight, fight. Because, tinan mo naman, a win-win outcome is forecast para sa'yo, di ba? Chariot cards being clarified by the High Priestess. Yes, pagkatiwalaan mo lang skills mo. The sky is the limit. You have the full potential. You have your skills and the ability para maabot yung gusto mo. Kaya huwag kang panghinaan ng loob. Kayang-kaya mo yan. Kung meron kang iiwanan at meron kang sisimulan na bago, just do your work. Pagtrabahuhan mo lang, paghirapan mo lang, do your diligent ability para magawa siya, maaabot mo to, okay? Ang outcome mo yan, but first, bigyan mo na kita ng fortune cards, unang-una. You have bowl, plenty of material things. Yes, yes, talaga tong kapirahan in your part. Napakaganda for you. Unti-unti ka nang umaabante. Old self, tapos na yan. New self, yan ang bago para sa'yo. Another message, you have V, victory in some endeavor. Wow, may victory ka daw this time. Congrats po. Another message, you have dark man. Meron daw lalaki sa buhay mo na moreno o maitim. Kailangan mo daw siyang kausapin para may issue daw sa kanya. Linawin mo na. Another message, you have mountain, major challenge to overcome. Yes, meron ka talagang dapat pagtagumpayan dito, kaya daanan mo lahat ng pinag-usapan natin. Another message, you have tulip, great passion. Yes, gamitin mo ngayon yung puso mo, yung pagmamahal mo. Saan ka ba passionate, doon ka magsimula. Halimbawa, mahilig ka sa halaman, mahilig ka sa pagkain, mahilig ka magluto, pwede mo maging passion yan at baka doon ka magkapera, di ba? Another message, you feel something is lacking in your life. Perhaps love, money, or goals. Yes, pakiramdam mo may kulang eh. Kaya gusto mo talagang umalis eh. With the Eight of Cups eh. Gusto mong hanapin yung satisfaction mo, hanapin yung puso mo, hanapin yung magbibigay sa iyo ng contentment and fulfillment. Kaya ngayon, yun ang kailangan mo isipin. Okay? Ang outcome mo for October 2025, papasok ng Nobyembre, you have, wow, wow, wow. Talagang bubuhos ang ulan, sumasabay siya sa atin. Yes, because bubuhos din ang ligaya para sa'yo. Happy life, happy family, building the future that you want for them. Nakita ko fortune after difficulty. Meron kang pangarap. A sincere wish will be granted for you and your family. Congrats po. Happy life, happy time para sa'yo. Ten of Cups being clarified by the Six of Pentacles. Wow! Receiving good news, receiving good outcome for your family. Congrats po.
Panahon na para kumubra ka, para kunin mo yung mga bagay na pinaghirapan mo at maging masaya pamilya mo. Tutulay ka ng Nobyembre ng masaya, safe, okay, on the better side of life, on a better yugto ng buhay mo. Meron kang dasal talaga na matutupad para sa pamilya. So congrats po Taurus, congrats, panahon na para kumubra ka. Wow! This is really a bountiful, prosperous time for you. Congrats, napakaganda po na October mo. So, saan po kayo nakareserate sa po nakalate? Comment down below and I'll be reading messages. Thank you again for watching hanggang dulo. Taurus, I love you. This has been James o James Saro PH. God bless everybody.